Nag-aayos na si Madison para sa meeting niya kasama si Mr. Gary. Muli niyang pinunasan ang kontur na nilagay niya sa mukha niya. Kailangan niya ba talagang mag-ayos ng ganito? Hindi siya komportable sa masyadong makapalang makeup. Pinunasan na ni Madison ang buong mukha niya gamit ang wipes. Saka siya naglagay ng konting makeup sa mukha niya. Gusto niyang magpakatotoo sa itsura niya. Ayaw niyang sa makeup na lang siya nakikilala. Nang matapos siyang mag-ayos ay kinuha niya ng bag niya. Saka siya lumabas ng kwarto niya. Nasa labas lang naman si Jake na naghihintay sa kanya. Sinabi na ni Madison kay Jake kung saan ba sila pupunta. Kailangan niyang mabawi kung ano man ang nawala sa kanya ng 1 taon dahil sa mga taong naiinggit sa kanya. Hanggang ngayon ay pulutan pa rin siya sa internet pero hindi pa rin siya naglalabas ng statement simula nang mai-public siya. Maghintay lang sila. Magkakaroon din siya ng press conference. Nang makarating sila sa isang restaurant ay pumasok na si Madison. May reservation po ba ma'am? Salubong ng tanong sa kanya ng staff ng restaurant. Mr. Gary, sagot niya. Naintindihan naman kaagad ng staff ang sinabi ni Madison. Sa kanya ito giniya sa isang kwarto. He's inside ma'am, he's waiting for you. Wika ng staff nang mabuksan niya ang pintuan. Bahagya pang nagulat si Madison. Late na ba siya? Tiningnan niyang relo niya pero hindi naman siya late kaya pumasok na siya sa loob. I'm sorry sir if I'm late. Bahagyang yumuko si Madison sa harap ni Mr. Gary. No, it's okay. Please have a seat. Hindi ka naman na late. Maaga lang akong pumunta dito dahil maagang natapos ang shoot namin for this day. Saad nito. Nice to meet you, Director Gary. I'm Madison Guerrero. Pagpapakalala ni Madison. Yes, I already heard about you. Hindi ako bumabase kung anong naging issue mo dahil ang kailangan ko yung galing ng isang artista. May bibigay mo ba sa akin yun kung bibigyan kita ng project? Bahagyang nalaki ang mga mata ni Madison. Tama ba siya nang narinig? Isang project kasama sa Director Gary. Hindi pa kaagad nakasagot si Madison dahil sa gulat. Miss Guerrero, agaw atensyong saad ni Director Gary. Of course yes, Direk. Pasensya na. Nagulat lang ako, hindi ko naman kasi akalain na kukunin niyo ko kaagad sa isang project. Sagot ni Madison. Well, sa totoo lang, malaking epekto din ang pagkakaroon mo ng skandal 1 year ago at maaaring maalala lahat yun ng mga viewers. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit kita inalok ng project. Gusto kong ibigay sa iyo to dahil sa galing mo sa pag-arte. Bigyan mo sana ng hustisyang karakter na ibibigay ko sa iyo. Mabilis naman tumango si Madison. Magaling na director si Gary kaya medyo kinakabahan si Madison. Pero hindi siya atras sa project na to. Good! Nakangiting wika ni Director Gary. Inihain naman ng mga staff ang mga ipinahanda ni Director Gary kanina. Kumain ka na muna, saka natin pag-usapan ang magiging role mo. Tumango na lang si Madison. Gusto niya na lang sumigaw sa sobrang sayang nararamdaman niya. Isang magandang pagkakataon ang alukin ka ng project ng isang magaling na direktor. Ang madalas kasi ng mga kinukuha niyang artista ay mga pang-international. Yun talagang mga magagaling, nakailang kuha na rin siya ng award as Best Director. Halos taon-taon ay nakakatanggap siya ng award. Marami silang pinag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay. Ganun na rin sa role ni Madison na gaganapin niya. Nang makauwi si Madison ay halos hindi siya makatulog sa sobrang excitement na nararamdaman niya. Sa susunod na buwan pa naman nila isushoot ang project pero excited na siya. Papatunayan niya talagang hindi nagkamali si Mr. Gary ng pinili. Nang magising si Madison kinabukasan ay napatingin sa kanya si Tyler dahil sa malaki nitong eye bags. Bakit ganyan ang mga mata mo? Hindi ka ba natulog? Kunot noong tanong ni Tyler nang magkasalubong sila sa sala. Tinignan ni Madison ang mukha niya sa salamin saka to hinaplos. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi eh. Paus pa niyang wika. Inaantok pa siya pero gusto niya naman na rin bumangon. And why? Tanong ni Tyler. Kuryoso lang siya kung may gumugulo ba sa isipan ni Madison. Nakausap ko si Director Gary kagabi and he offered me a project. Napataas naman ang kilay ni Tyler. O tapos, yun lang hindi ka nakatulog? Nanlalaki naman ang mga mata ni Madison na hinarap si Tyler. Yun lang? Hoy, hindi lang yun lang. Malaking project yun tapos sasabihin mo yun lang? Haller, ayos ka lang? Kilalang pinakamagaling na direktor si Director Gary. Napakibit balikat lang naman si Tyler. Alam niya, Director Gary sa part of his company, pero bakit mas nagpapasalamat pa si Madison sa direktor ng kumpanya niya, gayong siyang may-ari ng kumpanya?
Napapailing na lang si Tyler. So mas na-appreciate pa pala ni Madison si Gary kesa sa kanya. Kung hindi lang naman kinausap ni Tyler si Gary, hindi siya mabibigyan ng project. Napapailing na lang si Tyler at hindi na lang kinausap si Madison. Aalis ka na? Tanong ni Madison nang umalis na si Tyler. Tanging kaway na lang ang ginawa ni Tyler kay Madison. Napapaisip tuloy si Madison kung kailan pa nila gagawin yun. Kung kailan naman may lakas na siya ng loob para ibigay ang pagkababae niya, dun pa umatras si Tyler. Nagayak na lang si Madison dahil ngayon ang meeting ng lahat ng mga characters sa new series. Bumuga siya ng hangin at ngumiti sa salamin. Iaangat niya ang pangalan niya kahit na marami pa rin ang bumabatiko sa kanya sa internet. Samantala, kumpleto naman na silang lahat sa loob ng conference maliban kay Director Gary at Madison. Binibigay na sa kanilang lahat ng mga script para mabasa nila ito bago ang release ng first episode. Hindi pa rin makapaniwala si Lizal habang binabasa niyang script. Hinalikan niya pa to. Kasama niya na ang lahat ng mga characters at natutuwa siya dahil isa siya sa mga main characters kahit na antagonist ang role niya. Nice to meet you sa inyong lahat. I'm excited to work with you guys. Nakangiting sad ni Lizal sa mga kasama niya sa conference. Me too. Nakangiti ring sagot ng mga kasama niya. Napapatingin tuloy si Lizal sa isang bakanting upuan sa harapan. Gusto niya nang makilala kung sinong female lead ng series nila. Nilingon niya ang isang lalaking nasa unahan din ng abala sa pagbabasa ng script. Siya na siguro yung gaganap na male lead. Wika niya sa isipan niya. Hindi niya akalaing makakasama niya sa project si Jaime Balboa, one of the best artists in the company. Siya ang crush ng bayan ngayon at malapit na rin siyang maging international artist dahil sa last na project niya ay naging male lead siya sa isang Korean drama. Sumikat din ang drama niya na yun, hindi lang sa Pilipinas. Maya-maya'y bumukas ang pintuan at pumasok na sa Director Gary, kasunod si Madison. Nanlaki ang mga mata ni Lizal nang makita niya si Madison, nakasabay pa si Director Gary. Hindi man lang siya nilingon ni Madison dahil binuksan niya na rin ang script niya. Good morning everyone. I'm glad na kompleto kayong lahat, saad ni Director Gary. Good morning to Direk. Bati na mga to. Hindi na nagawang batiin ni Lizal si Gary dahil napako ng paningin niya kay Madison. Okay. So gusto ko munang ipakilala kayong lahat sa isa't isa. Kilala niyo naman na siguro si Jaime Balboa. Siya ang nangungunang male artist sa bansa and he will be our male lead. This is Samara and she will be the friend of our antagonist. Isa-isa nang ipinakilala ni Direk Gary mga karakter ng series. Hinihintay naman ni Lizal kung ano bang gaganapan ni Madison. And our antagonist is Miss Lizal from Crystal Entertainment. Napakunot naman ang noo si Madison nang marinig niyang pangalang yun at ang pangalan ng kumpanyang kinakabilangan niya dati. Nilibot niyang paningin niya hanggang sa makadako ang paningin niya kay Lizal na nakakunot din ang noo na nakatingin sa kanya. Hindi naman na yun masyadong pinansin ni Madison at muling binalik sa script ang paningin niya. Wala siyang panahon kay Lizal. Naiinis naman si Lizal dahil nilingon lang siya ni Madison na tila ba hindi man lang nagulat. Hindi niya akalain na makakasama niya pala si Madison sa iisang project. Sana lang ay nasa minor character lang siya. Pinapanalangin ni Lizal. And our female lead is Miss Madison Guerrero. Halos bumagsak ang balikat ni Lizal nang marinig niya yon. Akala niya siya ang bida sa kanilang dalawa ni Madison pero bakit inaagaw na naman siya ni Madison? Direk! Agaw atensyong taas kamay ni Lizal. Kaya napatingin sa kanyang lahat. Hindi ba magkakaroon ng epekto si Miss Guerrero sa project nyo? Alam naman nating lahat kung anong naging issue niya last year. Nag-aalala lang ako lalo na't siyang napili niyong female lead. Baka hindi panoorin mga viewers yung series natin kahit na gaano siya kaganda. Pagbibida-bida niyang saad, blanko lang naman ang mukha ni Gary na nakatingin kay Lizal. Sino bang gusto mo maging female lead? Ikaw? Are you questioning my decision? Gusto mo palitan ng female lead ko o baka naman ikaw ang palitan ko, Miss Lizal? Kung hindi mo pa ako nakikilala, pues magpapakalala ko. Ayaw ko sa mga taong kine-question na mga decision ko, lalo na sa mga upcoming projects ko. Prangkang wika ni Direk Gary. Nagpipigil naman ng tawa ang ibang mga artista dahil nasampulan si Lizal ni Direk Gary. Kahit na nagtataka sila kung bakit si Madison ang napiling female lead, hindi sila nagtangkang tanungin yon dahil kilala na nila si Direk Gary. Pero dahil may bagong bida-bida, ayun nasampulan. May tanong pa ba? Sino pa bang hindi sumasangayon sa mga desisyon ko? Tanong ni Gary pero umiling na silang lahat. Napapahiya namang niyuko ni Lizal ang ulo niya
Naikuyom niyang mga kamao niya sa ilalim ng mesa. Magiging anino na naman lang ba siya ni Madison? Kung wala na, gusto kong basahin niya yung script bago tayo magsimula ng shooting. Have a nice day. Umalis na si Direk Gary at naiwan silang lahat sa conference room. Nauna na rin tumayo si Madison at lumabas na rin. Miss Guerrero, tawag ni Jaime kay Madison. Lumabas na rin si Jaime at sinundan si Madison. Mabilis na rin sumunod si Lizal para sana kausapin si Madison nang makita niya itong kausap na si Jaime. Hanggang dito ba naman ay maiinis siya? Ito na yung pangarap niya makatrabaho ang mga sikat at magagaling ding artista. Pero bakit ba kasi nandito rin si Madison? Humanda ka talaga sa akin. Hindi ako makakapayag na ikaw na naman ang bida. Ipapakita ko sa kanilang nagkamali sila ng pinili sa'yo. Mahina niya sa sarili niya saka siya lumabas ng kumpanya ni Tyler. Naghihintay naman sa labas si Rohan. Hi baby, kamusta ang greet and meet niyo? Nakangiting tanong ni Rohan pero napatingin lang siya kay Lizal ng pabagsak na sineradong pintuan. What's wrong? May nangyari ba sa loob? Tanong ni Rohan. Excited lang kanina si Lizal pero ngayon nagbago kaagad ang mood. Sinong hindi maiinis? Nandun ni si Madison at siyang nakakuha ng female lead. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan pa siyang kunin ni Director Gary. Hindi hamak naman na mas mataas ako kay Madison ngayon pero bakit siya pa rin ang napili? Nakakainis! Masikat ako kay Madison pero bakit siya pa? Ipapakita ko talaga sa kanila nagkamali sila na pinili para sa female lead. Nanggagalaita sa inis ni Lizal. Bukod sa kumulo ng mga dugo niya nang makita niya si Madison, napahiya pa siya sa harap nilang lahat sa sinabi ni Direk Gary sa kanya. Paano nangyari yun? Anong kumpanyang may hawak sa kanya? Nagtataka ring tanong ni Rohan. Hindi ko alam. Ano bang relasyon niya sa Moya Entertainment? Hindi ba't nandun ka na sabihin ni Mr. Moya ang asawa niya si Madison? Nagkakamali lang ba ako ng narinig? Kasi sinubukan kong i-research pero nakalagay lang sa mga article ay nakikita lang ni Mr. Moya si Madison na magiging isang maningning siyang star someday. Nakakainis! Sino bang nasa likod ng Madison na yan? Salot talaga! Aniya pa. Nagkakamali nga lang ba talaga sila nang narinig nung gabing yun? Pero rinig na lang sinabi ni Tyler na asawa niya si Madison. Baka nagkakamali lang tayo sa Tyler Moya na yun, Lizal. Imposible na mapakasalan siya ng isang taong katulad ni Mr. Moya. Baka gusto niya lang ilayo si Madison nung gabing yun o baka naawa lang dahil pinagkakaisa na siya ng lahat. Sana nga, sana lang. Kung sa bagay baka tama ka rin. Sino ba siya para magustuhan ni Tyler? Hello, hindi pa naman siguro nasisiraan ng bait si Mr. Moya para pakasalan ng babaeng katulad ni Madison. Tara na nga lang, nainis lang ako dahil sa babaeng yun. Aniya saka pinaghalukip-kip ang mga kamay sa dibdib niya. Ramdam pa rin niya ang init ng mukha niya dahil sa pagkapahiya sa kanya. Sigurado siyang pinagtatawanan na siya ni Madison ngayon dahil sa iniisip niyang yun mas lalo siyang nainis. Gusto niyang ipahiya si Madison pero bakit siya pa ang napahiya at sa harap pa talaga ng mga artistang makakatrabaho niya. Napapasipa na lang tuloy siya sa sobrang inis. Tapos na ako maging anino niya kaya hindi ako papayag na maging anino na naman niya ako. Pagod na akong nakatago na lang palagi sa likod niya. Hindi pa rin niya mapigilan ang inis niya. Bakit ba kasi bumalik pa siya? Bakit ba kasi hindi na lang siya namatay? Lizelle, calm yourself please. Baka may makarinig sa'yo't makarating to kay Madison. Tandaan mo, kailangan mo siyang pakisamahan dahil hindi pwedeng masira ang pangalan mo kay Director Gary. Ito ang unang project mo sa kanya at pakita mo kay Director Gary na deserve mong makatanggap ng panibagong offer mula sa kanya. Huwag mong ituon ang atensyon mo kay Madison dahil baka ikaw ang masira. Pagpapaliwanag ni Rohan para kumalma ang fiancé niya. Ngumisi lang naman si Lizal. Puntahan mo ko every shooting ha? Wika niya kay Rohan. Gusto niyang pagselosin si Madison at ipakita ritong taong hawak niya dati siya nang may hawak ngayon. I'm sorry but I can't do that. Alam mo namang ongoing pa lang ang movie ko at sabay ang shooting natin. Just always remember na hindi si Madison ang dapat mong bigyan ng atensyon. Ipakita mo kay Director Gary ang talent mo at ang maganda mong performance sa mga series. Kumalma naman si Lizal. Tama si Rohan, hindi pwedeng masira ang pangalan ni Lizal, lalo na't makakasama niya si Madison. Pabagsak na naupo sa sofa si Madison na makarating siya sa office ni Tyler. Hindi niya akalaing makakasama niya talaga si Lizal sa isang set. Kung sa bagay, hindi naman masisisi ni Madison si Director Gary kung napili niya si Lizal. Magaling naman talaga si Lizal at kaya niya maging anghel sa harap ng kamera pero kabaliktaran ang ugali niya off-cam. Tumayo si Madison nang pumasok na si Tyler sa office.
Nagtataka pang nakatingin si Tyler kay Madison dahil anong ginagawa nito sa loob ng office niya. "What do you need?" Tanong ni Tyler sa kanya, saka siya naupo sa swivel chair niya. "May kinalaman ka ba kung bakit ako napiling female lead sa ilalabas na bagong series ngayon?" Diretso niyang tanong. Hindi naman yun ikakaila ni Tyler. "Sinabi ko na sa'yong ipakita mo sa akin na worth it ang i-invest ko sa'yo, Miss Guerrero. Hindi birong halagang nilabas ko for you, lalo na sa series na yan, so prove us na tama lang ang ginawa kong desisyon." Sagot kaagad ni Tyler. Biglang kinabahan at nahiya si Madison. Kinakabahan siya dahil paano kung tamang sinabi ni Lizal kanina. Baka kapag nalaman ng mga manunood na siya ang female lead ay walang manood ng series nila. Nahiya rin siya kay Tyler dahil ito na lang ang palaging tumutulong sa kanya. "Salamat, pero sana hayaan mo akong tumayo sa mga sarili kong paa. I really appreciate your help, Mr. Moya, pero hindi naman ako pwede sumanda na lang palagi sa'yo. Paano ko mapapatunayan sa sarili kong kaya kong umangat sa mga sarili kong paa?" Naintindihan naman ni Tyler ang ibig sabihin ni Madison, kaya tumikim siya. "Okay, if you want me to not help you, fine, ito nang huling tutulungan kita, Miss Guerrero. Kaya ipakita mo sa akin na hindi ko pagsisisihan ang ginawa kong to. Makakaasa ka." Sagot ni Madison. Hinarap naman na ni Tyler ang mga papeles na nasa lamesa niya habang nakatitig lang naman sa kanya si Madison. Alam na ni Madison ang dahilan kung bakit gusto siyang maging bed slave ni Tyler. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nagagawa ang bagay na yon. Na-research na rin ni Madison na may maganda pala talagang benefits ang pakikipagtalik lalo na sa lalaki. It can reduce stress at may iwasan pang magkaroon ng cancer. Hindi akalain ni Madison na kailangan pala talaga ng lalaking magparaos. Yun ang kailangan sa kanya ni Tyler pero hindi pa rin niya naibibigay. Marami nang naitulong sa kanya si Tyler pero siya ni isa. Wala pa rin siyang naibibigay dito. Nang mapansin ni Tyler na nasa loob pa ng office niya si Madison ay tinignan niya to. "May kailangan ka pa ba?" Tanong niya. Mabilis namang umiling si Madison at iniwas ang paningin niya. Ano bang iniisip niya? "Wala na, mauna na ako sa bahay." Pagpapaalam niya na hindi na pinansin ni Tyler. Umuwi na si Madison at nag-research na kung ano bang dapat niyang gawin para gawin na nila ni Tyler ang bagay na yon. Nahihiya man siya dahil nag-research siya kung paano ba akitin sa kamang isang lalaki pero nagpatuloy siya at ginagawa niya ito habang nakaharap siya sa malaking salamin. Iniisip pa lang niyang gagawin niya ito sa harap ni Tyler, nilalamon na siya ng hiya, humugod siya ng malalim na buntong hininga. "Kaya mo to, Madison. Tinulungan ka na niya and you need to help him too." Pagpapalakas niya ng loob sa sarili niya. Pagka-uwi ni Tyler ay dumiretso sa bathroom niya para makapag-shower. Yun na lang ang tanging paraan para mabawasan ang init ng ulo niya. Araw-araw niya na lang sinisigawan ng mga empleyado niya dahil sa kapalpakan ng mga to. Isang buntong hiningang pinakawalan niya habang hinahayaang dumali sa katawan niyang malamig na tubig. Kitang-kita mong isang matikas na katawan na busog sa exercise. Kung titinan mong ganda ng katawan niya, para bang anak siya ng nagmamay-ari ng isang gym para bumisita doon araw-araw. Kalahating oras din siyang nagtagal sa loob ng bathroom niya bago niya naisipang lumabas. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niya si Madison na nasa loob ng kwarto niya. Nakasuot ito ng isang pantulog na dress na kulay pula, nangingibabaw ng puti at kinis ng balat niya. Isama mo pang bumagay na pulang-pulang lipstick niya. Ang nakalugay na mahaba niyang buhok. Medyo manipis ang suot ni Madison kaya kitang-kita ni Tyler ang suot nitong pangloob. Napalunok siya dahil sa ganda ng babaeng nasa harapan niya. Ang mga mata ni Madison na tila ba nangaakit sa kanya. "What are you doing here? Dapat nagpaapahinga ka." Aniya sa kainiwas ang paningin kay Madison. Baka hindi niya mapigilan ang sarili niya. Masiil niya sa halikang asawa at hindi niya na ito pakakawalan pa. Tumalikod na si Tyler at tinarap ang closet niya para manguha ng maisusot niya. Kinakabahan man si Madison pero alam niyang kailangan ito ni Tyler. He needs bed slave at yun ang trabaho niya kapalit ng tulong na binigay sa kanya ni Tyler. Lumapit si Madison kay Tyler na naghahanap pa rin ng maisusot niya sa closet. Mula sa likod ay niyakap ni Madison si Tyler. Napatigil naman si Tyler sa paghahanap niya ng maisusot niya. Muling napalunok si Tyler nang maramdaman niyang paghaplos ni Madison sa dibdib niya. Lalaki pa rin siya at hindi imposibleng maakit siya sa ginagawa ni Madison sa kanya. Dahan-dahan ang paghaplos ni Madison sa matigas dibdib ni Tyler. "Ilang beses mo na akong tinulungan pero hanggang ngayon hindi ko pa rin naibibigay sa yung gusto mo. Iniiwasan mo ba ako?" Mahinang tanong ni Madison. Hinarap ni Tyler si Madison. Tiningala ni Madison si Tyler dahil may katangkaran to.
I am not. Ayaw ko lang gawin natin ang bagay na yun nang hindi ka pa handa. Handa naman ako. Kaya ko naman yan, hindi ba? Baka sangkaba takot sa tinig ni Madison kaya napangisi si Tyler. Is she afraid in his sword? Of course you can. Sa una lang naman yun masakit but let's not do that now. Pag-isipan mo munang mabuti. Tinalikuran na ni Tyler si Madison kaya naiinis naman si Madison sa kanya. Paano nila magagawang bagay na yun kung ganito ang gagawin sa kanya ni Tyler? Hindi ba dapat at si Tyler ang nag-i-effort sa kanila pagdating sa bagay na yun? Nahihiya na nga si Madison sa ginagawa niya. Mas lalo pa siyang pinapahiya ni Tyler. Humugot ng malalim na buntong hininga si Madison sa kanya muling nilapitan si Tyler. Walang salita niya itong siniil ng halik. Bahagya pang nagulat si Tyler pero nadala siya sa halik ni Madison. Kailan pa natin gagawin kung patuloy mo kong iiwasan? I already told you that I am really ready for this. Wika ni Madison nang kumalas siya sa halikan nila ni Tyler. Hindi pa man nakakapagsalita si Tyler nang hawakan ni Madison ang sandata niya. Mabilis naman yung nagising. Hindi na rin nagpakipot pa si Tyler at siniil na rin ang halik si Madison. Ayaw niya na nabibitin siya lalo na't matagal na panahon na simula nang magkaroon siya ng kontak. Patuloy ang halikan nilang dalawa hanggang sa maihiga na ni Tyler si Madison sa kama niya. Hindi alam ni Madison kung paanong naalis ni Tyler sa kanya ang pantulog niya dahil nalulunod na siya sa halik ni Tyler. Napaungol si Madison nang bumaba ang halik ni Tyler sa leeg niya hanggang sa pasukin na rin ng kamay ni Tyler ang mga bundok niya. Kakaibang sensasyon ang nararamdaman niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya kung naiihi ba siya o hindi. Hindi niya alam kung saan niya ihihilig ang ulo niya dahil sa sarap na hatid ni Tyler sa kanya. Napapaungol siya. Napahigpit ang hawak ni Madison sa kumot pero hindi niya rin natiis at si Tyler nang hinawakan niya. Mabuti na lamang at nag-research si Madison tungkol sa bagay na ito. Pinutulan niya ng mahahaba niyang mga kuko kanina dahil base sa nabasa niyang article, palaging naibabaon ng mga babae ang kuko nila sa likod ng mga lalaki. Oh shit! Mura niya bahagya niyang inangat ang ulo niya nang bumaba si Tyler. Ganito ba talagang pakaramdam nito? Ganito ba talaga kasarap gawin ang bagay na to? Hindi pa nga naipapasok ni Tyler ang kanya pero tila ba nanghihina na si Madison dahil sa ginagawa ni Tyler sa kanya. Hindi niya akalaing nakakaubos pala to ng lakas. Tyler! Nahirapan niyang tawag sa pangalan ni Tyler. Napangisi naman si Tyler sa kanya tiningnan si Madison. Muli niya siniil ng halik sa labi si Madison. Ayaw ko nang hinahamon ako. Saad ni Tyler kay Madison. Hindi naman nakaimik si Madison dahil pakaramdam niya mababaliw siya kay Tyler. Please, enter now. Nanghihina pang wika ni Madison. My pleasure, baby. Sagot naman ni Tyler. Alam niyang handa na si Madison. Ah! Daing ni Madison na maramdaman niyang tila ba may napunit sa loob niya. Lumanda sa mga luha niya na mabilis namang pinunasan ni Tyler. I'm sorry for hurting you, baby. Please endure it for a while and I will give the pleasure you want. Wika pa ni Tyler sa kasunod-sunod na gumalaw. Tila ba mababalo na si Madison. Ramdam pa rin niyang sakit sa gitna niya. Isang masarap pakinggan na ungol ang bumulala sa kanya. Napangiti naman si Tyler dahil alam niyang nawala ng sakit na nararamdaman ng asawa niya. Muli niya itong hinalikan sa labi pero nabibitin pa si Madison sa tuwing humihinto si Tyler. Faster please, hiling niya rito. My pleasure, sagot ni Tyler saka sinunod ang gusto ni Madison. Walang ibang maririnig sa loob ng kwarto kundi mga ungol ni Madison na napakasarap pakinggan. Tila ba isang musika sa pandinig ni Tyler. Nang marating na nilang rurok ay bumagsak na si Tyler sa ibabaw ni Madison at hinihingal pa rin. Pagod na pagod din si Madison. Dinaig pa niyang nag-exercise. Pareho silang hinihingal at tila ba nakipag-unahan sa marathon. Finally, naibigay na rin ni Madison ang kailangan ni Tyler. Hindi naman na siguro ganito kasakit sa susunod. Nangako siya dati sa sarili niya na ibibigay niya lang ang pagkaberhen niya sa lalaking pakakasalan niya. Wala namang mali dahil asawa niya si Tyler. Pero hindi niya akalain na ibibigay niya ito sa lalaking hindi niya mahal. Kung magpapatuloy ba ang relasyon nilang dalawa ni Tyler, matututunan niya kaya itong mahalin? Pareho na silang nakatulog dala ng pagod. Kinabukasan, tumagilid si Madison at yayakapin sana ang una niya nang maramdaman niya isang matigas na bagay. Naramdaman naman ni Tyler ang paggalaw ni Madison kaya inangat niya ang ulo ni Madison para gawing una ni Madison ang braso niya. Minulat ni Madison ang mga mata niya at tumambad sa harapan niya ang guwapong mukha ni Tyler. Napakaaliwalas at napakakinis, para bang hindi naman lang ito tinubuan ng pimple. Naalala niyang ginawa na nga pala nila kagabi
Nagnig sila at wala namang maramdaman si Madison na pinagsisisihan niya yon dahil alam niya sa sarili niyang ginusto niya rin ang nangyari sa kanilang dalawa ni Tyler. Ngayong may naganap na sa dalawa, ito na kaya simula para may mabuong pagmamahal sa pagitan nila? Ano kaya mangyayari ngayon nasa isang series si Madison at Lizelle? Paano pakikisamahan ni Lizelle si Madison? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.